bawat sulok ng gabi may mga kwentong hindi na dapat ikinukwento. Mga lihim na nilamon ng dilim, mga dasal na hindi tinapos, at mga kaluluwang hindi pa rin matahimik hanggang ngayon. May mga bahay na hindi mo dapat balikan, may mga pangalan na hindi mo dapat banggitin, at may mga sumpa na kapag ginising mo, hindi mo na muling matutulugan ng gabi. Tahimik ang baryo ng San Roque tuwing dapit hapon. Ang mga bata ay nag-uunahan pa uwi, at sa bawat hakbang nila ay may kasabay na alingas-ngas ng hangin at tunog ng mga kuliglig. Sa dulong bahagi ng baryo, may isang lumang bahay na nilulumot na ng panahon. Tirahan niyon ni Lola Fidelina, ang albularyong matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Sa kabilang dulo naman, nakaupo si Lucia sa harap ng kanilang bahay. Hawak niya ang rosaryong kupas habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. 5 taon na mula nang mamatay ang kanyang anak na si Amara. Ngunit parang kahapon lang nangyari ang trahedya. Minsan tuwing hating gabi, may naririnig siyang boses ng batang umiiyak mula sa labas ng bintana. Isang araw dumaan ang kapitbahay niyang si Aling Sabel. "Narinig mo ba yung iyak kaninang madaling araw, Lucia?" Tanong nito habang nakasilip sa bakod. "Parang galing sa puno ng mangga sa tapat ng bahay mo." Ngumiti si Lucia pilit. "Wala akong narinig, Sabel. Baka hangin lang yon." Pero alam niyang nagsisinungaling siya. Dahil kagabi habang tahimik ang paligid, malinaw niyang narinig ang tinig ng anak niya mahinahon, malungkot at puno ng tanong. "Nanay, bakit mo ako iniwan?" Napalunok siya. Ang mga mata niya'y napuno ng luha habang dahan-dahang tumayo. Sa gilid ng bakuran, may nakita siyang anino ng isang batang babae. Duguan ang paa at ang mga mata, puro itim. "Amara," halos pabulong na sabi ni Lucia. Ngunit bago pa siya makalapit, naglaho ang babae sa hangin. Iniwan siyang nanginginig sa takot. Kinabukasan, nagtungo siya kay Lola Fidelina, dala ang rosaryong hawak kagabi. "Lola, bumabalik siya," sabi ni Lucia, halos di na makatingin. "Hindi ako makatulog. Nakikita ko si Amara." Tahimik lang si Fidelina habang nakatingin sa rosaryo. "Hindi anak mo yan, Lucia," mahina nitong sagot. "Isa yang ligaw na kaluluwa na ginagaya ang anyo niya. May nagagalit sa'yo. May gustong magbalik ng sakit." "Pero bakit ako, Lola? Wala naman akong ginawang masama." Tumingin sa kanya si Fidelina, mabigat ang titig. Ang katarungan ng mga patay, Hija, mas matalim pa sa kutsilyo. Pagkasabi noon, biglang pumutok ang lampara sa gilid ng altar. Nagdilim ang buong bahay at mula sa dilim, isang mahabang halakak ng babae ang umalingaw-ngaw. Matinis, galit, buhay. Napaluhod si Lucia habang si Fidelina na may napasigaw ng dasal, pero sa tono ng hangin, malinaw ang sagot ng kung anumang nilalang na nakikinig sa kanila. Hindi pa tapos ang dugo. Simula ng gabing yon, hindi na mapakali si Lucia. Tuwing 12:00 ng gabi, may kumakaluskos sa labas ng bahay. Sa unay parang daga lang, pero habang tumatagal, nagiging malinaw tunog ng kuko na kumakayod sa pader. 3 katok sa bintana. Kasabay noon, may amoy ng dugo at sunog na insenso na bumabalot sa buong silid. Kinuha ni Lucia ang rosaryo at saka napansin na ang dating puting mga butil ay naging itim, parang sinunog. Kinabukasan nagtungo siya sa simbahan upang magpabasbas, ngunit pagdating niya sa harap ng pari, bigla itong nangisay at napasigaw. "Lumayo ka!" Sigaw nito. May dala kang sumpa. Napatakbo si Lucia palabas ng simbahan habang pinagmamasdan ng mga tao ang kanyang pagtakbo.
Ang ilan nagiwas ng tingin. Ang iba, pabulong na nagtatawanan. Siya yun, di ba? Yung nanay ng batang nilason daw sarili niyang anak, bulong ng isa. Baka nga totoo. Baka pinaparusahan na siya ngayon, sagot ng isa pa. Hindi na niya kayang makinig. Tumakbo siya pa uwi. Hawak pa rin ang rosaryong unti-unting nagkakaroon ng mga bahid ng dugo. Nang marinig ni Lola Fidelina ang mga pangyayari, agad siyang nagtungo sa bahay ni Lucia. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa kanya ang amoy ng abo at dugo. Sa gitna ng mesa, may nakaukit na pangalan gamit ang patalim Fidelina. Hindi! Mahina niyang bulong. Hindi ito gawa ni Lucia. Ngunit bago pa siya makapagdasal, biglang umikot ang mga plato sa mesa at ang mga kutsara at tinidor ay nagsiliparan sa ere. Mula sa kisame tumulo ang itim na dugo na parang ulan ng pighati. Lola! Sigaw ni Lucia habang napapahawak sa ulo. Tulungan mo ko! May nagbukas ng daan, Lucia, sabi ni Fidelina, habang pilit niyang isinasara ang lumang anting-anting sa palad. At hindi ko na kayang isara. Nang gabing iyon, sinubukan ni Fidelina ang orasyon ng pagsasara. Ngunit bago pa man niya matapos ang huling linya, dumugo ang kanyang bibig. Kasabay noon narinig nila ang tinig ng babae mula sa dilim. Mahina sa simula pero lumalakas. Hindi mo ako maipipinid, Pailina? At doon niya napagtanto, ang kulam na gumagapos kay Lucia ay hindi gawa ng ibang mangkukulam. Ito ay sumpa ng dugo, isang kasalanang minana hindi tinakasan. Magdamag na hindi nakatulog si Lucia. Sa bawat pagdilat niya may boses na humihingi ng tulong. Minsan ay tinig ng bata, minsan ay boses ng matanda na humahagulhol. At minsan ay sarili niyang tinig nagmamakaawa. Umiiyak tila nakikita ang sariling kinabukasan. Kinabukasan dumating si Aling Sabel. May dalang tinapay at gatas, ngunit halata sa mga mata nitong may ibang dahilan. Tahimik itong lumapit sa pintuan at bago pa makapasok ay nag-sign ng krus. Lucia, sabi niya mahina. Naririnig ko rin siya kagabi, ang boses ng anak mo. Pero may iba pa, may kasabay na tawa. Tawa ng matanda. Napatigil si Lucia. Matanda? Tumango si Isabel at bago pa makasagot si Lucia, may marahang kaluskos sa kisame. Mula sa siwang ng kahoy, may dumanak na itim na likido malapot, amoy dugo at insenso. Pareho silang napasigaw. Kinagabihan pumunta si Lucia sa libingan ni Amara. Tahimik doon, tanging kuliglig lang ang kasama. Ngunit sa gitna ng sementeryo, may babaeng nakaputi, nakatalikod, may dalang ilawan. Lumapit si Lucia nag-aalangan. Lola Fidelina. Walang sumagot. Paglapit niya, tumalikod ang babae at doon niya nakita. Walang muka, walang mata, walang ilong, walang bibig, balat lang, parang tinapal na kandila. Ang ilawan ay biglang namatay at ang katahimikan ng sementeryo'y napalitan ng iyak ng bata. Nanay! Bumaling siya at sa harap ng nicho, may kamay na dahan-dahang lumalabas mula sa lupa. Kinabukasan, halos wala ng kulay ang mukha ni Lucia. Nagtungo siya kay Fidelina ngunit pagdating niya, sarado na ang bahay ng albularyo. Sa halip may nakapaskil sa pintuan. Huwag mo akong hanapin. Hindi ako ang kalaban mo. Hindi niya maintindihan. Habang naglalakad pa uwi, biglang may batang huminto sa harap niya, mga 6 o 7 taong gulang. May hawak na manika. Alam ko kung saan siya nakatira, sabi ng bata. Sino? Tanong ni Lucia. Yung babae sa loob mo. Bago pa siya makapagsalita,
Tumakbo ang bata papunta sa kagubatan. Sinundan niya ito hanggang sa lumang balon sa gitna ng gubat. Walang tao roon pero may nakaukit sa bato. Amara, 1978. Napaluhod si Lucia. Hindi pwedeng totoo to. Buhay pa siya noon. Ngunit sa ilalim ng balon may sumigaw. Boses ng bata pamilyar. Nanay, ang sakit! Tumingin siya sa loob at mula sa dilim, may kamay na humawak sa kanyang braso. Malamig, nanginginig at may mga kuko ng patay. Hinila siya pababa. Pagdilat niya, nasa loob na siya ng lumang kuweba. Sa mga pader nito, may mga guhit larawan ng isang babae at batang babae na parehong may itim na mata. At sa gitna ng kuweba, nakaupo si Lola Fidelina, nanginginig, may hawak na kandila. Hindi mo na dapat hinanap, sabi nito. May dahilan kung bakit ko sinarado ang daan. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Lucia, nanginginig. Lola, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino si Amara? Tumulo ang luha ni Fidelina. Hindi siya anak mo, Lucia. Siya ang anak ng kapatid mong pinatay mo noon, si Ofelia. Parang huminto ang mundo ni Lucia. Ano? Pinanganak si Amara sa ilalim ng madilim na buwan. Sa dugo ni Ofelia, isinumpa kang makakalimot. Kaya ang inakala mong anak ay ang kaluluwa ng batang pinaghigantihan mo. Napasigaw si Lucia. Hindi ako mamamatay tao. Ngunit sa likod nila may tinig na bumulong pero ako, nanay, patay na. Biglang pumutok ang ilawan. Sa dilim lumitaw si Amara duguan pero may ngiti sa labi. Hawak niya ang manikang sinunog ni Lucia noong araw na mamatay ito. Hindi mo ako tinigilan nun. Ngayon ako naman. Kinabukasan, natagpo ang walang malay si Lucia sa tapat ng lumang simbahan. May mga bakas ng kuko sa kanyang braso at sa kanyang bibig. May mga dahon ng sambong ginagamit sa kulam. Dinala siya ng mga tao sa bahay ni Fidelina, ngunit pagdating nila roon, sarado pa rin ang bahay ng matanda. Sa pinto nito may nakasulat gamit ang dugo. Ang dugo'y di nalilinis ng dasal. Sa loob ng gabi, habang binabantayan siya ni Isabel, biglang nagdilat si Lucia. Hindi siya titigil, bulong niya. Hanggat may natitirang dugo ko sa mundong to. Bago pa makasagot si Isabel, napansin niyang naglalagas ang buhok ni Lucia at mula sa kanyang mga mata, dumadaloy ang itim na luha. Sa kisame, may boses na kumakalansing parang daan-daang kuko na kumakayod. Pag-angat ng tingin ni Isabel, nakita niya ang anino ng batang nakasabit patiwarik. Nakangiti, may ngiti ng pagkasuklam. Pagkatapos ng gabing iyon, lumabas sa kuweba si Lola Fidelina. Baka sa mukha niya ang pagod at takot. Alam niyang oras na para harapin ang kasalanan ng dugo nila. Sa altar ng baryo, sinindihan niya ang 7 kandila at nagsimula ng dasal. Ngunit bago pa man siya makapagsimula ng pang-4 na orasyon, may mga aninong lumitaw sa paligid, mga babaeng nakaputi. May dugong dumadaloy sa mata. Mga albularyo noon na pinatay ng simbahan, ang mga kaluluwang ginamit ng sumpa. Fidelina, sabi ng isa, bakit mo pa binuhay ang dugo ng kulam? Dahil siya ang pamilya ko. Sigaw ng matanda. Pamilya mong nilason ng amin, sagot ng tinig. At sa isang iglap nagliyab ang altar, ngunit hindi nasunog si Fidelina. Sa halip lumitaw ang marka sa kanyang noo, hugis buwan. Ang huling albularyo, wika ng tinig. Ikaw ang magtatapos o magpapatuloy sa dugo. Sa gitna ng dilim ng gabi, habang umuulan ng abo mula sa nasusunog na kagubatan, nagising si Lucia sa isang kakaibang pakiramdam. May amoy ng sampagita sa hangin at sa labas ng bahay, may babaeng nakatayo basang-basa sa ulan, ngunit hindi tinatablan. Lumapit siya, nanginginig. At ikaw ang nagdala sa kanya pabalik, sabi ng babae. Ofelia. Bulong ni Lucia. Ngumiti ito. Ang kasalanan ay dugo.
At ang dugo kailanman ay hindi naglalaho. Dahan-dahan itong lumapit. Sa bawat hakbang, tumutulo ang itim na likido sa lupa. Hanggang sa hawakan nito ang mukha ni Lucia. Bata pa si Amara nun. Inakalang niligtas mo siya. Pero nilason mo kami ng panalangin. Hindi ko alam. Ngayon alam mo na. At sa isang iglap, pumasok si Ofelia sa katawan ni Lucia. Nagliyab ang paligid at sa labas ng bahay, sumigaw si Isabel. Nakita niyang dalawa ang anino ni Lucia sa loob ng bahay. Kinabukasan, tahimik ang buong baryo ng San Roque. Walang ibon, walang aso, walang bata. Sa gitna ng plaza, nakaupo si Lucia, ngunit ang mga mata ay itim na at ang balat ay parang wax. Sa harap niya nakaluhod si Fidelina, umiiyak. Lucia, anak, makinig ka sa akin. Hindi mo kailangang dalhin to mag-isa. Hindi na ako si Lucia. Sagot ng boses na doble. Ako si Ofelia. At si Amara. Tumayo siya dahan-dahan, hawak ang itim na rosaryo. Ang bawat dasal na binigkas niya ay nagpalamig sa paligid. Hanggang sa pumutok ang lupa at mula roon, lumabas ang mga aninong babae, mga dating albularyo, nakabitin ng mga leeg. Ngayon lahat ng dugo ay magbabayad. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng dilimang baryo, sumigaw si Fidelina, hawak ang apoy sa palad. Kung dugo ang kailangan, ako na. Itinusok niya ang kamay sa dibdib ni Lucia. Sumiklab ang apoy. Sumigaw ang mga kaluluwa. At nang mawala ang apoy, wala na ang dalawa. Sa umagang sumunod, tahimik ang San Roque. Ngunit sa gitna ng gubat, sa tabi ng lumang balon, may batang babae na nakaupo. Hawak ang rosaryo. Ngumingiti. Nanay. Bulong niya. Nakita mo ba kung bumalik? Minsan ang mga sumpa hindi natatapos sa kamatayan. Dahil ang galit, kapag hindi napatawad, nagbabalik ito sa bawat sigaw, sa bawat patak ng ulan, sa bawat gabi ng walang tulog. Ang kulam, hindi lang gawa ng mangkukulam. Minsan gawa yan ng pusong hindi marunong magpalaya. Kaya kung sakaling makarinig ka ng kaluskos sa labas, o makita mong kumikislap ang apoy ng kandila kahit walang hangin, tandaan mo lang baka hindi iyon hangin, baka isa yun sa mga kaluluwang hindi pa natatahimik at naghihintay ng hustisya.